Nagdeklara na rin ng state of calamity sa lalawigan ng Pampanga. Para sa update, kumuha tayo ng update mula kay Mark Panga ng Philippine Information Agency, Pampanga. Isinailalim na ang buong lalawigan ng Pampanga sa state of calamity matapos aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang Resolution No. 8 Series of 2025 na nagdedeklara ng state of calamity sa lalawigan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, mahalaga ang agarang deklarasyon ng state of calamity upang mas mapabilis at mas maging epektibo ang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong mamamayan. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 184,654 ang bilang ng mga pamilyang apektado ng matinding pagbaha sa lalawigan, dulot ng walang tigil na pag-ulan na pinalala ng habagat at ng mga bagyong Krising, Dante at Emong. Sa huling datos ng PDRRMO ngayong araw, tinatayang umabot na sa 470 milyon ang halaga ng pinsalang na idulot sa agrikultura. Kabilang dito ang rice, high-value crops, corn and cassava at ang fisheries. As of 8 a.m. ngayong araw ay wala pang naitatalang casualties sa Pampanga at nagpapatuloy ang mahigpit na monitoring upang masigurong ligtas ang mga residente roon. Batay sa ulat, umabot na sa 24 milyon ang halaga ng tulong na naipaabot ng DSWD sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at ng iba't ibang non-government organizations sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Kabilang sa mga ipinamahaging ayuda, ang food packs, inuming tubig, banig at tolda, pati na rin ang iba pang pangunahing pangangailangan ng mga evacuees. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan, ang deklarasyon ay bahagi ng mas pinabilis at mas koordinadong tugon para sa mga nasalanta at para masimulan na rin ang rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Mula rito sa Pampanga, para sa Integrated State Media, ito si Mark Pangan ng Philippine Information Agency.